Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magkakaroon ka rin ng iba't ibang pagkakataon upang makakuha ng merito. Halimbawa, kung gaano kahusay ang iyong ginagawa sa mga tuntunin ng logistic at supply, o kung gaano ka nagsumikap upang makahabol sa panahong ito, ang iyong paglilinang ay bumuti, at iba pa sa madaling salita, kahit na anong mode ka, mayroon kang walang limitasyong mga pagkakataon para sa promosyon. Sa madaling salita, kung ang ikatlong koponan ay may pagkakataon na ma-promote, kung gayon ang mga tao sa pangalawang koponan ay natural na magkakaroon ng posibilidad na ma-demote. Ang bilang ng mga tao sa aming koponan ay medyo naayos, kaya maaari mong igiit ang iyong mga ngipin at sumugod, o maaari mong piliin na humiga at mag-slide hanggang sa punto kung saan walang slide. Ang parehong bagay ay naaangkop sa unang koponan. Kung hindi mo kaya, umatras ka na lang at hayaan mong umakyat ang mga kaya. Kung kaya mo, syempre pabayaan mo yung hindi bumaba. Ito ay maituturing na parang lobo na estilo ng pamamahala, lahat ay dapat magtrabaho ng husto para sa kanilang sariling posisyon. Naniniwala si Hyjin na sa kompetisyon, ang lahat ay magiging motibasyon at ang buong koponan ay magiging mas aktibo. Ngayon, pansamantalang hahatiin ko ang mga koponan, pagkatapos makumplito ang mga koponan, ituturo ko sa lahat ang parehong pamamaraan sa antas ng Diyos, at pagkatapos ay opisyal na magsisimula ang kompetisyon. Kung sino man ang may kakayahang umakyat sa langit ay dapat pumunta sa harapan. Kung sino ang walang kakayahan ay kusang sa sandal. Nga pala, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na sa ilalim ng mga kamay ni Han Sanchen, ang mga mapagkukunan ay tiyak na hindi ang modelong tinanggap mo noon. Special Envoy, anong ibig mong sabihin dito? May nagtanong, dapat bang mababa ang ating mga mapagkukunan? Kung tutuusin, ang sikat na tindahan ang pinakamalaking tindahan sa mundo, kaya natural na napakataas ng sahod at benepisyong ibinibigay nito. Bagamat makapangyarihan si Han Sanchen, isa lamang siyang umuusbong na puwersa kung tutuusin, sa makatuwid, maraming tao ang natural na mag-iisip na ang paggamot ni Han Sanchen ay medyo mababa. Ito ang normal na logical range. Sa katunayan, lahat ay naghanda na sa kanilang mga puso. Ngumiti si Hyjin, malinaw kung masasabi sa iyo na ang mga mapagkukunan ng Han Sanchen ay talagang hindi kasing ganda ng mga sikat na tindahan sa pangkalahatan, dahil pagkatapos ng lahat, ang laki ng lahat ay ganap na naiiba. Pero ito ang kabuuang bilang. What I can say is that the resources you can actually get will be much better than those of famous stores. Nang matapos siyang magsalita, nakangiting tumingin si Hyjin sa lahat, sigurado, ang mga mata ng lahat ay puno ng kalituhan at kalituhan. Hindi ko talaga sila masisi kung nalilito at naguguluhan sila, pagkatapos ng lahat, ikaw na mismo nagsabi, hindi ka kasing galing ng iba in terms of resources, paano ka makakakuha ng higit sa iba sa huli? Ang pagkalkula na ito ay tila hindi makatwiran kahit paano mo ito kalkulahin. Ngumiti si Hyjin, the truth is actually very simple. Parang ang isang sikat na tindahan ay may 100 amethyst, pero isang amethyst lang ang handang ibigay niya sa aming mga utusan. Siyempre, isang amethyst lang ang pwedeng paghatian ng grupo natin. At 50 amethyst lang ang meron si Han Sanchen, pero willing siyang bigyan tayo ng kahit 45 amethyst, so mas marami pa ang makukuha natin, di ba? Pagkatapos marinig ang paliwanag na ito, isang grupo ng mga tao ang biglang natauhan. Damn! Naisip nga ng ilan sa kanila ang posibilidad na ito, ngunit malayo sa kanilang inaasahan na ito ay labis na labis. Kung tutuusin, wala talagang masyadong tao na kayang maglaan ng resources sa kanilang mga nasasakupan sa. Sobrang dami. Karamihan sa mga taong nasa matataas na posisyon ay gustong magkaroon ng karamihan sa mga mapagkukunan sa kanilang sariling mga kamay.
ito ay dulot ng kasakiman ng tao. Tulad ng maraming malalaking kumpanya, napakalaki ng kumpanya at kumikita ng malaki, ngunit hindi ibig sabihin na ang mga empleyado sa malalaking kumpanya ay tiyak na tatanggap ng mas mataas na sahod kaysa sa mga pribadong kumpanya. Sa madaling salita, kahit na may mga nakakakuha ng higit pa, karamihan sa kanila ay nasa ganap na tuktok ng kumpanya. Ang mga ordinaryong empleyado ay maaaring hindi talaga makakuha ng higit sa mga nasa pribadong kumpanya. Oo, ngunit dapat sila ay nasa minorya at hindi maaaring mayorya. Tungkol kay Han Sanchen, ang masisiguro ko sa iyo ay ito ay ganap na totoo. Sa ganitong paraan, mapapasigla ang lahat sa pinakadakilang sigla at motibasyon, sa halip na magsinungaling, ito ang pangunahing tono na itinakda ni Han Sanchen mula noong simula ng pagbuo ng koponan. Now, we will start to divide into groups, and then start to transfer the skills. In the end, it depends on the performance of you all. Nakangiting sabi ni Hyjin nang makitang tama na ang oras. Nang matapos magsalita si Hyjin ay agad niyang sinenyasan at pinaggrupo ang mga team ayon sa kondisyon. Ang dahilan ng pagpapangkat sa ganitong paraan ay hindi lamang para magbigay ng malalobo na pamamahala para sa koponan. Sa katunayan, mayroong isang napakahalagang dahilan para sa pagpapangkat tulad nito. Iyon ay upang bigyan ang koponan ng mabilis at agarang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga may mataas na antas ng paglilinang at ang mga may katamtamang antas ng paglilinang ay isa-isang hinayla upang bumuo ng epektibong pagiging epektibo ng labanan, sa pagharap sa pag-atake ng kaaway, ang buong unit ay maaaring lumaban sa maayos na paraan. Sa halip na lumaban sa magulo na paraan ng hindi bumubuo ng porma sayon. Matapos ang mga bagay na ito, nagsimulang magturo si Hyjin. Total, tinuruan siya ni Han Sanchen ng maraming kasanayan sa antas ng Diyos, at hindi nag-atubili si Hyjin na isuko ito. Para sa kanya, yamang si Han Sanchen ay handang magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga nasasakupan, at ang kanyang mga nasasakupan, tulad niya, ay makapaglingkod din sa kanya ng buong puso pagkatapos matanggap ang mga benepisyo. Kaya, sa sitwasyong ito, handa siyang magpatuloy na sundin ang pamamaraan ni Han Sanchen. Total, ngayon lang niya pinamunuan ang team, at halatang napakahalaga ng loyalty ng team sa kanya. Kung ang lahat sa pangkat ay handang sumunod sa iyo, maaari mong pamunuan ng maayos ang koponan. Mas naiintindihan ni Hyjin ang katotohanan ito kaysa sa iba. Kung tutusin, maraming rebelde ang na-inspire lang sa mga salita ni Hyjin, at ngayon sila ay nalantad sa pagtuturo ng mga kasanayan sa antas ng Diyos, biglang, talagang napakalakas ng momentum ng buong team. Para sa kanila, ang mga salita ni Hyjin ay hindi isang pay sa langit, ngunit isang bagay na maaari nilang abutin at hawakan. Sa makatuwid, ang interes at moral ng lahat ay napakalakas. Ang pakikibaka para sa puntong ito ay biglang naging kasiya siya. Matapos magawa ang lahat ng ito, sinimulan ni Hyjin ang isang paikot at unti-unting paraan ng pagtuturo. Sa kabilang panig, ang peklat ay nagsasagawa rin ng pangkalahatang pagpapakilos. Bagamat lahat sila ay matatandang nasasakupan, at marami sa kanila ay kanyang mga kakilala, ito ay makatuwirang hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema sa loob ng koponan. Gayunpaman, alam din ng peklat na kailangan talaga ang pagpapakilos. Una, maaaring magkaroon ng isang matinding labanan sa susunod, at pangalawa, ito ang unang pagkakataon na ako ay mamumuno sa isang koponan ng mag-isa. Mga kapatid, simula ngayon, ako na lang ang natitira na mamumuno sa inyo sa ating cavalry regiment. I know you will be wondering kung saan nagpunta ang ating Deputy Commander Hyjin. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ngayon si Deputy Commander Hyjin ay inutusan ng leader ng alyansa na manguna sa ibang mga koponan. Sa palagay ko ay malalaman ninyo ang mga matalas na mata ngayon kung ano ang pangkat na ito. Oo, sila yung galing sa sikat na tindahan na kumalas para sumama sa amin. I know that you actually don't have a good attitude towards the people in famous stores. After all, sila at ang grupong iyon ng mga tao ay parang yungib lang ng ahas at daga. Kaya lang dahil pinasok sila ng pinuno, dapat ay pinagsilbihan nila tayo o gumawa ng mga meritorious na gawa tulad ng Hyjin, kaya sana ay sumunod ka sa mga alituntunin ng pinuno at huwag magkaroon ng anumang galit dito. Panipi. Pero, ang sinabi ko ay pagpapaubaya lang ng galit,
hindi ibig sabihin na dapat mo silang tretuhin ng lubusan bilang magkapatid, na may disaction pa rin tayo. Matapos marinig ang mga salita ng peklat, may malamig na agad na sumigaw, syempre hindi sila makukontento. The fact that we can put aside our hatred and become teammates with them is the biggest concession. Tama, ginagawa natin lahat para sa kapakanan ng pinuno. Ngumiti si Scar, very good. I just like that you guys are bloody. However, being bloody is a good thing, but you can't be brainless. Ang ibig kong sabihin ay hindi maiiwasan na tayo ay hindi masiyahan sa kanila, ngunit hindi tayo maaaring tumanggi na makipagtulungan sa kanila sa pakikipaglaban at maging buhay at kamatayang kasama sa tabi nila dahil lamang sa hindi tayo nasisiyahan. May mga tao na maaaring magtaka, hindi ba ito magkasalungat? Hindi. Masasabi ko sa iyo ng tumpak, hindi ito kasalungat. Mula sa pananaw ng sitwasyon ng digmaan at sa hinaharap, lahat tayo ay magkakapatid sa buhay at kamatayan, tulad natin ni Hyjin ngayon. Pero psychologically, kaaway natin sila, yung mga tinatawag na rebelde. We should hate them and look down on them, so, if one day, under the command of our leader, they are more powerful than US, we can bear it. Do you deserve this? Pagkahulog pa lang ng mga salita ay agad nag-apoy ang lahat. Hinding-hindi matatalo ang mga kabalyerya sa kanila. Iyon ay, kung ito ay paglilinang o katapangan, ang regimen ng kabalyerya ay palaging hihigit sa kanila. Isang grupo ng mga tao ang umuungal ng malakas, at malamig na ngumiti si Peklat. Ito ang gusto niyang epekto. Alam niyang wala siyang kakayahan sa pag-strategize ni Hyjin, at hindi rin siya kalmado gaya niya. Kung pipilitin niyang mag-aral, talagang panggagaya lang ito sa iba, at hindi naman gaanong ibig sabihin. Kaya, maaari rin niyang ipagpatuloy ang kanyang sariling estilo. May bayolenteng personalidad at puno ng dugo, kaya't ang kanyang pangkat ay maging katulad ng kanyang sarili, isang leon o isang tigre. Napakabuti. Ito ang kapatid ko sa kabalyerya. We are born to die, we have to show our blood and our temper, right? Tama, mula ngayon, opisyal kong inanunsyo na ang regiment ng kabalyerya ay papasok sa pagsasanay sa demonyo. Napakahirap ng proseso ng pagsasanay na ito, ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita tatretuhan ng masama. Sa pagsasanay na ito ng demonyo, ilalagay ko ang aking kakayahan sa antas ng Diyos. Kung matitiis mo ito, natural na magagawa mong linangin ang mga mahiwagang kasanayan, at magdadala ka sa akin ng malaking kaluwalhatian sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Kung hindi mo ito matiis, sorry. Kung ano man ang kalalabasan, ikaw na ang pumili. Oo, sa kabilang banda, ang pamilya ng Pei. Nakaupo si Peigo sa isang upuan, pinagmamasdan ang ilan sa mga kamakailang alaala sa loob. Biglang pumasok ang katulong. Master, may sulat galing sa Yetian City. Kayo Tiancheng. Peigo ay natigilan sa una. Kahit na ang pamilya Pei ay medyo makapangyarihan, ito ay matatagpuan sa isang malayong lugar kung tutuusin, sa kabilang banda, bagaman hindi siya masyadong pamilyar sa Yetian City, ngunit kung pag-iisipan niyang mabuti, masasabi niyang ang Yetian City ay dapat malapit sa Burning Bone City, malayo sa kanya, ngunit may ilang distansya. How come may letter from Yetian Cheng? If I remember correctly, mukhang walang interaksyon ang Pei family namin sa mga tao doon, naghihinalang tanong ni Peigo. Gayunpaman, kahit na ang mga pagdududa ay pagdududa, Peigo ay tumayo pa rin at kinuha ang sulat. Sender, sinabi mo ba kung kaninong tropa yan? Not really, umalis agad siya pagka-deliver ng letter. Oh, sabi nga niya old friend mo daw yung nag-deliver ng letter. Matandang kaibigan, lalong naguluhan si Peigo. Bilang miyembro ng Yungzo clan, marami na siyang napatay sa buhay niya, pero kung kakaunti ang naging kaibigan niya, wala talaga. Gayunpaman, nang hindi alam ni Peigo kung sino iyon, bigla siyang ngumiti. Nakalimutan ko ang tungkol kay Han Sanchen na pumunta sa Hilaga. Ayon sa tinatayang distansya, ito ay karaniwang lohikal na siya ay darating sa Yetian City, so, ang sulat na ito ang ipinadala niya. Sa pag-iisip nito, biglang naging interesado si Peigo. Narinig ko na bagaman ang Yetian City ay isang maliit na lungsod, ito ay medyo sikat at may kaunting yaman dahil sa underground black market. Ang sulat ay ipinadala mula sa lugar na iyon, na nagpapahiwatig na ang Han Sanchen ay malamang na nakuha ang Yetian City. May problema ka ba dyan?
Habang iniisip ito, binuksan ni Peigo ang sulat at saka tumingin dito, habang nagbabasa siya, lalo siyang natuwa. This boy, as I expected, actually captured yet Ian City, it's interesting, it's interesting. Pero, nawala ang ngiti ni Peigo nang makita niya ang nilalaman sa likod ng sulat. Halata na ang kahilingan ni Han Sanchen sa pamilya Pei na magpadala ng mga tropa ay lubos na ikinalungkot niya. Master, anong meron? Nang makita ang ekspresyon ni Peigo, nagmamadaling nagtanong ang katulong. Hiniling ni Han Sanchen ang aking pamilya ng Pei na magpadala ng mga tropa at sumugod sa lungsod ng Yet Ian na may napakalaking kagalakan. Ito, gulat na sabi ni Peigo. Ang paghiling sa pamilya ng Pei na magpadala ng mga tropa ay talagang bawal. Ang pamilya Pei ay nasa loob o paligid ng sariling impluwensya ng pamilya Pei, syempre pumikit na lang sila at tumutok sa gusto nilang gawin. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Pei ay may ganitong background at lakas ng pamilya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang pamilya Pei ay maaaring magpalabis ng labis na hindi nila alam kung ano ang sasabihin at iunat ang kanilang mga kamay ng napakalayo. Walang ganyang lakas ang pamilya Pei. Ngunit ang kahilingan ni Han Sanchen ay ang pamilya Pei ay hindi lamang kailangang iabot ang kanilang mga kamay, ngunit ang pinakamabuting gawin ay ang maging tapat. Ito ay talagang medyo nakakahiya. Master, kung gusto naming magpadala ng mga tropang tulad nito, sa totoo lang, ito ay masyadong mapanganib. The so-called, shooting the first bird, madali tayong magiging target of attack, tsaka ang mga sundalo natin ay lumalabas hanggang ngayon, kung may bitag doon, ito, kung gaano karaming tao dito ang mamamatay sa Yet Ian City. Ito, nakasimangot si Peigo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!